ating lahat. Ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon ay tungkol sa pagtitiis para sumunod sa Diyos. Tayo ba ay nagtiis para sa ating mahal sa buhay? Kung tayo ay nagtitiis para sa ating mahal sa buhay, lalong-lalo na po sa Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Sabi dito, ang pagtitiis ay pagiging tapat sa Diyos. Ang pagtitiis ay hindi lamang pagtitiis sa sakit, kundi sa pagiging matapat sa Kanya. Ano man ang mangyari, pinapaalala sa atin ng Diyos sa Hebreo 10 verse 36 na ang pagtitiis ay mahalaga upang magawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen. At nasusulat din dito sa Hebreo 10:36, kinakailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang pangako. Dito po sa pagsunod sa salita ng Diyos o pagsunod sa kalooban ng Diyos ay una, offer your life to Him. Ialay natin ang buhay natin sa Kanya sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting bagay. Pangalawa, avoid worldly things, mga makamundong bagay. Ito ay iwasan natin para makamit natin ang pangako ng Diyos sa atin. Amen. Tulad ng pag-inom ng alak kasama ang ating mga kaibigan. Kasi kapag tayo ay walang pagtitiis, inalok tayo ng ating mga kaibigan na uminom tayo ng alak, sige, nakalimutan na yung pagiging banal. Dahil nakalimot tayo sa ating pagiging banal, tayo ngayon ay pumapasok sa kasalanan. Isipin po natin, kapag tayo ay isang Kristiyano na, dapat mula Monday hanggang Linggo, tayo po ay banal. Hindi Linggo lang, tayo ay banal. Mali po yun. Yun ay maling-mali sa buhay ng isang Kristiyano. Amen. Kasi po, kapag nasa makamundong bagay po tayo, diyan napasok po. Diyan napasok ang gawain na hindi kaaya-ayang gawin ng isang Kristiyano. Tandaan po natin, tayo ay isinilang dito sa mundo para gampanan po ang inaakal ng Diyos sa atin. At hindi po lahat ng tao at hindi po lahat ng tao ay nakakakilala sa Diyos, sa salita ng Diyos. Pangatlo, trust Him with all your heart. Magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso para masunod natin ang Kanyang kalooban. Continue dreaming. Let's dream big because napakalaki po ng ating Diyos. Sabi nga, hanggang saan dapat tayo mangarap. Sabi po, kasing laki ng langit, dapat tayo mangarap. Amen. Kasi po, sa pamamagitan ng pangarap, sa pamamagitan ng ating dream, mangyayari po yan kapag may kalakip nitong panalangin sa Diyos. And four, maging in love ka lagi kay Lord. Sino po yung in love dito sa ating Panginoon? Dapat tayong lahat. Amen! Dapat tayong lahat ay in love sa ating Panginoon. Pagising pa lang sa umaga, batikin na natin ang ating Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Tulad ng ating pagmamahal sa ating asawa, sa ating girlfriend, Amen. sa ating magulang. Higit pa na mahalin natin ang nagbigay ng buhay para sa atin. Amen. At sabi naman dito sa 1 Pedro 2 verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo. Nag-iwan siya
sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Tama po yun na tayo ay magtiis kasi ang ating Panginoong Jesus nang siya ay nabuhay dito sa mundo ay nagtiis din po. Kaya nga sabi diyan, living like Jesus. Kung living like Jesus, lahat ng way na nung namuhay ang ating Panginoon dito ay dapat nating tularan. Amen. If we suffer from difficulties in life, that's a part of our calling. Minsan nga po, tayo ay nagtatanong, bakit ganon? The more na tayo ay lumalapit sa Diyos, the more na maraming paghihirap na dapat natin tiisin. At bakit mas maraming pagsubok, lagi na lang tayong nahihirapan o nahihirapan pagdating sa financial. Dahil dito, tinitest po tayo ng ating Panginoong Diyos. Tinitest tayo kung kaya ba nating lumusot sa isang makitid na daan. Makitid na daan na patungo sa Kanya. At kung minsan din napapansin natin, bakit kaya may mga tao na mayayaman? Walang problema sa buhay, pero hindi naman sila nagsisimba. Sila ay mapera, sinasamba nila ang pera, pero wala silang, hindi nagkakasakit, di ba? Natatanong natin yun sa ating sarili. Pero, ang sagot ni Satanas dyan, bakit hindi niya binibigyan ng pagsubok yung mga taong hindi nakakakilala sa Diyos? Kasi po, ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos ay mga kakampinan ni Satanas. Ayaw kasi ni Satanas na mabawasan ang kanyang mga alipones. Kasi ayaw ni Satanas na tayo ay makakakilala sa Diyos. Kaya, hinahadlangan ni Satanas tayo na makakilala sa Diyos. Kaya, kung tayo ay, napapansin ninyo na kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, ayan, maraming pagsubok. Bakit kaya gano'n kapag lumalapit naman ako kay Lord? Bakit parang mas lalo akong nahihirapan? Natanong na ba ninyo sa inyong sarili yun? Na kapag lumalapit tayo kay Lord, parang ang dami-daming pagsubok. Ito yung pagsubok na nagbibigay tibay sa ating kalooban para sa ganon. Para sa ganon, tayo ay mas lalong tumitibay pagdating ng anumang pagsubok pa sa ating buhay. At lagi nating tatandaan ang mga kakampi ni Satanas ay yung mga hindi po nagsisimba. Kaya napapansin natin na maraming mayayaman, marami ang sumasamba sa pera na tila tingin natin ay walang hanggan na yung kanilang yaman. Kasi po, lagi nating tatandaan po na hindi na yan pinapansin ni Satanas dahil sila yung kanyang kakampi. Tayo na malapit sa Diyos ay tayo yung binibigyan ni Satanas ng mga pagsubok na pinayagan ng Panginoong Diyos para tayo rin ay masubok. I-test po kung gaano tayo katatag. Amen. At sabi dito dumako naman tayo dito sa ano ba ang sinabi ng Biblia tungkol sa pagtitiis.
Malinaw na itinuro ng kasulatan na ang nagtatagumpay at nagtitiis sa pananampalataya ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Ito ay makikita natin sa Pahayag 2 verse 7. Kapag tayo ay nagtiis hanggang wakas, tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Tulad ng ginagawa natin. Kahit na may ginagawa tayo sa ating mga tahanan, uunahin po natin ang gawain ng Panginoong Diyos. Tayo ay magtiis na huwag mo na gawin yung mga bagay na dapat natin gawin. Kasi di ba, ang sabi, unahin natin ang Panginoong Diyos or yung nakasulat na seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Kaya unahin muna natin ang Panginoong Diyos. At siya ang magbibigay ng lahat ng ating pangailangan. Dapat may pagtitiis, pagtsatsaga sa ating buhay. Amen. Narito naman ang mga mabuting bunga ng pagtitiis sa buhay ng tao. Dito po sa Roma 5:3 verse 4, hindi lamang iyan. Kinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Sa 4, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Balikan natin ang 3. Kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Kapag tayo ay nahihirapan at ating tinitiis ito, tandaan po natin na ito ay nagbubunga ng tagumpay. Hindi pinapayagan ng Diyos na bigyan tayo ng pagsubok na hindi natin kayang bigyan ng solusyon. Sabi nga, your situation is not your permanent condition. Kung nahihirapan ka ngayon sa buhay mo, kung wala kang pagkain ngayon, tandaan po natin, hindi po yan ang permanent mong condition. Yan ay temporary lang. Yung kahirapan na yan ay dadaan lamang sa ating buhay at hindi hinahayaan ng ating Panginoong Diyos na ang kanyang anak ay nahihirapan. Lagi tayong manalangin sa Diyos. Tumawag po tayo sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin dahil sabi nga, habang may buhay ay may pag-asa. Sabi dito sa 4. Na ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Kaya nga, habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa tayong mabago ang dating sitwasyon natin. Basta ito ay may kalakip na panalangin sa ating Panginoong Diyos. Taos-puso po tayong manalangin sa ating Panginoong Diyos. Kasi po, alam niyo po, noong 2018, kami pong mag-asawa ay parehong nawalan ng trabaho. Parang sinadya po eh. Hindi ko po alam, ako po ay nagtuturo sa private, hindi ko alam na tatanggalin pala ako ng parang second na pinaka-head doon sa private school. Wala akong kaalam-alam. Then, ang aking asawa naman ay nag-resign sa kadahilan ng walang magbabantay sa aming anak kapag ako ay napasok sa trabaho. Without my knowledge na tatanggalin pala ako, pumayag din ako na mag-resign ng aking asawa. Then, nung day na yon,
Nagtataka ako, yung ating mga kasamahan may pinipirmahang kontrata. Sabi ko, bakit kaya ako wala? Pero nasa isip ko, ay baka siguro ako yung huli. Pero iba yung kutob ko kasi yung pangalawang head doon sa private school, hindi ako pinapansin. Sabi ko nang gano'n, bakit kaya hindi ako pinapansin ito? Kung hindi naman ako pinapansin, okay lang, basta ginagawa ko ang aking trabaho. Aba, nung nagbibigayan na sila ng sahod, edi ako yung last. Ako na yung last na tumanggap ng sahod. Tapos sabi sa akin, alam mo ba, last day mo na to. Tapos, hindi ako uminig, hindi rin naman ako, kasi hindi ako uminig. Hindi rin ako nagtanong kung bakit. Tapos, may pinapirma sa akin na para hindi ako humabol. Kasi, ang sabi sa akin dati doon ay pipirma muna kami ng 5 months na kontrata din, automatic na regular na. Mga ganun sinabi. Hindi po ako nagtanong. Nung binasa ko yung letter nila sa akin, kasi ang natapos ko ay public ad. Pero siguro may pag-aadlangan po yung second na pinaka-head ng school. Di, ganun lang. Sabi ko, Lord, siguro may mas maganda kang nakalaan para sa akin. Kaya ako tinanggal ako dito sa school na to. Ang sabi lang ng sa akin, yung pinaka-head, kasi daw, nagalit yung second na head sa kanya. Kasi dahil sa text lang po yun, ang ayaw niya kasi, ayaw daw niya na ako ay magpasulat sa blackboard. Eh bakit kaya ayaw niya magpasulat sa blackboard? Eh grade 2 yung tinuturoan ko. Pangit pa yung kanilang pagsulat. Di ba? Kapag grade 2, para masanay sila sa pagsusulat, magpasulat ka sa blackboard. Ayaw daw ng second na pinakamataas yun. Tapos hindi na ako, wala na akong ibang katanungan. Basta nagpasalamat na lang ako sa kanya din. Ang nilagay ko sa isip ko, may mas magandang ipalit ng Diyos kung bakit ako tinanggal doon. Then, ang kinabukasan naman, itong asawa ko kasi nagpasa na ng resignation. Hindi pareho na kaming walang trabaho. Ito. Nagtiis po ang asawa ko sa pagpe-pedicab. Alam po yan ng lahat ng taga-Jordan. Nagpe-pedicab po yan ang asawa ko. Nagtiis po yan. Lahat po ng aming pangailangan ay galing po sa kanyang pamamasada. Dahil sa aming pagtsatsaga at pagtitiis na nakontento kami kung anong meron kami sa hindi lang po buwan, umabot din po ng taon na yung asawa ko ay nagpe-pedicab driver lang. Kasi po, kapag pedicab driver ka dito, parang ang baba po ang tingin ng mga tao. Sabi ko sa kanya, hayaan mo, kapag makapasok ako, hindi ka na magpe-pedicab. Kasi po talaga si brother noon, ang itim ni brother noon ang payat pa. Totoo po yun, napaka-itim ni brother noon ang payat pa. Parang ang sakit sa damdamin na kaming pareho ay nakatapos pero kami ay walang trabaho. Hindi po ba? Pero hindi po ako nawala ng pag-asa sa Panginoong Diyos na, Lord, may maganda kang ibibigay sa aming dalawa. Kaya siguro dumating yung kalagayan na ganito kami kasi dati po si brother ay nasa abroad, dati po nasa company po ako. Kaya hindi po kami sanay na walang perang hawak. Dati po ay may katulong din kami. Hindi ako sanay na nasa bahay lang. At nung time na yun, wala na po kaming tindahan. As in na wala pong lahat. Diba napakasakit pong isipin na wala po lahat. Pero hindi po kami nawala ng pag-asa. Kasi po, nung nawala po yung lahat, the more kami na nakakilala sa Panginoong Diyos.
Nung time na yun, kami ay nagsisimba, pero hindi po sa Kristiyano, hindi po sa ano pa kami, alam na ninyo ang aking tinutukoy. Pero may isang kapatiran po na, Jen, baka gusto mo umatin dito. Yun po ay lagi kong hinihindian hanggang may ano na, may brochure siyang, or invitation siyang binigay sa akin. Nung time na yon, umuo na ako, wala nang alinlangan na ako umatin doon. At nung pag-attend ko naman, ito, pag-attend ko, ang nagtuturo sa amin ay grade 8. Sabi ko nang ganun, parang may kulang sa akin. Grade 8, tuturuan ako ng salita ng Diyos. Ako na college graduate na, at mag-a-apply na ako sa binigay niya sa akin na profesyon. Wala akong alam sa salita ng Diyos. Hindi po ba na para may mali? Alam niyo po, nangarap ako. Sabi ko ng gano'n, Lord, gusto ko po katulad nila na marunong magturo ng mga salita mo. Sa aming pagtitiis ni Brother Bert, kahit na hindi pa namin gaano maintindihan ang laman ng Bible na aming binabasa, nagpatuloy po kami sa paghahanap sa ating Panginoong Diyos. Paghahanap ng katagumpayan para mapasama sa kanyang kalooban. Amen. So, kaya dito, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Kaya hindi po ako nawala ng pag-asa na balang araw, magtuturo ako. Ito na ako ngayon sa harapan nyo na nagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi ito rin po ay pinangarap ko. Sabi ko, gusto ko rin tulad nila. Kasi yung grade 8 magtuturo sa akin ng salita ng Diyos. Hindi ba? Tapos ako college, graduate. Parang sabi ko ng ganon, Lord, mang pala ako. Bakit? Kasi wala akong alam sa salita niya. Pero sa makabundong bagay na tinuturo ng makabundong, marami akong alam. At nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos dahil binigyan niya ako ng pag-asa. Hindi ako nawala ng pag-asa. Kaya nga sabi, dream big, kasing lawak ng kalangitan. At dapat may kalakip na panalangin. Kaya nga sabi sa Isaiah 60:22, in a right time, I the Lord will answer your prayer. Amen. Dito naman dumako tayo sa Santiago 1 verse 12. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang malampasan ang mga pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ayun nga po. Ito na po. Tayo po ay tatanggap ng gantimpala. Gantimpala na mula sa ating Panginoong Diyos na buhay na laging dumidinig sa atin. Hindi po maiksi ang kamay ng ating Panginoon at lalong-lalong hindi bingi ang ating Panginoon sa bawat pagtulo ng luha sa ating mga mata. Sa bawat pagtawag natin sa Kanya, asahan po natin na sasagutin po ng Diyos sa tamang panahon. At sabi din dito sa 1 Pedro 5 verse 10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon lamang po ang ating pagtitiis, hindi habang buhay. Hindi sinabi dito na mahabang panahon, kundi maiksing panahon. Kaya tayo ay dapat magtiis na may kalakip na pagtsatsaga. Ang Diyos na siyang
Pinanggalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalakan, katatagan ng loob, at lakas ng loob, at siyang pundasyon ng di matitinag. Amen. Pundasyon na hindi matitinag. Kahit sino pa hindi matitinag ang ating pundasyon sa Diyos. Basta tayo ay laging manalangin sa Diyos. Di ba? Yung ating ating pinag-aralan noon na yung salita ng Diyos ay dapat nating dapat nating gawing sintaron at dapat gawin nating baluti ng ating katawan. Kasi ito ay isang napakatigas, napakalaking pundasyon para sa atin. Siya ang tumawag sa inyo. Siya ang tumawag sa atin. At siya rin yung unang nagmahal sa atin. Tandaan po natin yun. Siya yung unang nagmahal sa atin. At siya rin yung tumawag sa atin para tayo ay maligtas. Siya ang tumawag sa inyo upang mag-ibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama si Kristo. Amen. Walang hanggang kaluwalhatian. Tandaan po natin ito. Ilagay po natin ito sa ating puso ang salita ng Diyos na siya yung tumawag sa atin upang makibahagi sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ang ating Panginoong Hesus Kristo. Dumako tayo dito sa bakit mahalaga ang pagtitiis para sa kapakanan ng iba. Bakit nga ba mahalaga yung ating pagtitiis para naman sa kapakanan ng iba? Dito po, alalahanin po natin, tayo ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Tayo rin ay binigyan ng Diyos ng trabaho, hindi para sa sarili lamang. Tayo ay binigyan ng Diyos ng trabaho para ibahagi naman natin ang ating pera sa iba. Para tumulong tayo sa nangangailangan. Tumulong po tayo sa ating kapwa. Kaya nga, sabi, walang sino mang tao ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kailangan natin ang ating kapwa. Kahit gaano kakayaman, tandaan po natin, hindi natin mabibili ang pagmamahal ng isang tao. Kaya, tayo ay magtiis para sa kapakanan ng iba. Huwag po tayong magiging saking. Kasi, ang tinuro ng Diyos sa atin, ibahagi yung meron tayo. Kaya nga, share what you have. Kahit nga yung ating knowledge, share your knowledge para sa kabutihan ng iba. Dahil nakakatulong ito sa nahihirapan. Tanong ko, kayo ba ay nakaranas na ng kahirapan? Amen. Kahit marami kang pera, nakakaranas ka rin ng kahirapan ng buhay mo. Kaya matuto po tayong magtiis. Tumulong po tayo sa iba para sa kapakanan ng iba. Sa ating pagtitiis ay mas tumitibay tayo. Amen. Mas nagiging matyaga, mas tumatatag ang pananampalataya, nahuhubog ang ating pag-uugali. Tama po yun, nahuhubog ang ating pag-uugali. Kung tayo dati ay maramot, kung tayo dati ay makasarili, ngayon bilang isang Kristiyano, tanggalin po natin yung pagiging makasarili natin. Sa pamamagitan ng ating pag-share ng ating blessings, doon po nahuhubog ang ating pag-uugali. Doon po na nagkakaroon tayo ng self-control kung ano po yung tama nating gawin para sa ikakabuti ng iba. Sabi naman dito sa Lucas 21 verse 19,
sa inyong pagtitiis ay maliligtas ninyo ang inyong buhay. Amen. Sa ating pagtitiis, maliligtas natin ang ating buhay. Bakit? Kasi po, halimbawa, yayain ka ng iyong barkada. Brad, kinumpo tayo. Kung humindi ka, ibig sabihin, nagtiis ka na hindi ka uminom. Bilang isang Kristiyano, dapat 100% kang matiisin para sa ikaliligtas ng iyong buhay. Kasi po, minsan, ang ating barkada ay siya rin yung nagbibigay sa atin ng kapahamakan. Sila yung nagdudulot minsan sa ating buhay ng kapahamakan. Kailangan talaga natin ang pagtitiis sapagkat ito ang magiging daan ng ating pagtanggap ng gantimpala pagdating ng takdang panahon. Gantimpala pagdating ng takdang panahon. Kasi may timetable po ang Lord. Ang Lord ay laging may surprise sa atin. Sabi nga, ang ating desisyon o ang ating pangarap ay mas may magandang ibibigay si Lord sa atin. Kaya kapag tayo ay mangarap, tulad ng sabi ko kanina, isama po natin ang Panginoon na siyang nagbigay ng ating buhay sa atin. At sabi dito, ang pagtitiis ay pagpapasyensya sa pagharap ng pagsubok. Kapag tayo ay nasa pagsubok at may kalagip na pagtsatsaga at pagtitiis, tayo po ay hindi matitinan. Kasi po, lahat po ng taong matiisin, lalong-lalo na kapag tayo ay galing sa isang mahirap na pamilya. Ako po ay galing sa isang mahirap na pamilya. Ang aking nanay ay nag-aalaga sa amin. Ang aking tatay ay isang farmer. Hindi ko po ikinakahiya na ang aking tatay ay isang magsasaka lamang. Proud po ako sa aking tatay na kahit siya lamang ay magsasaka, kami po ay nakatapos. Alam niyo po, sa aking pagtitiis dati, mula elementary hanggang college ko, nagtitiis ako sa kakarampot kong baon. Ako ay laging naglalakad. Ako pa ay working student nung ako'y nag-aaral. Kasi po, kung hindi ko po gagawin yun, na pagiging working student, hindi po ako makapagtapos ng aking pag-aaral. At nagtiwala po ako sa Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng pagsubok, sa pamamagitan ng aking pagtitiis, ako po ay nakapagtapos. At sabi din dito sa Hebrew 10:36, kinakailangan kayo ay magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang pangako. Tayo po ay magtiis na ipamahagi lagi ang salita ng Diyos sa ating kapwa. Kahit minsan tayo po ay nire-reject, tayo po ay magtiis. Tayo ay magtiis sa pagkalat ng kanyang mga salita. Kasi po, malapit nang darating ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi, ang pagtitiis hanggang wakas ay siya yung maliligtas. Amen. Sabi dito, ang pagtitiis ay ginawa sa pamamagitan ng pagpipigil sa sarili. Ito, pagpipigil sa sarili. Matuto tayong pigilan ang ating sarili. Lalong-lalo na ang tawag ng laman. Lalong-lalo na sa mga boys. Hindi ko naman nila lahat. Pero po, kailangan nating magtiis. Lalong-lalo na kung malayo ang ating asawa. Yung mga long distance dyan.
magtiis po tayo. Huwag po tayong mangaliwa. Kasi yan po ay napakalaking kasalanan. At gustong-gusto ni Satanas yan, yung division. Kasi kapag nangaliwa si Mister, at ganon din si Mrs., naku, wala na, division talaga yan. Maghihiwalay talaga ang mag-asawa. Kaya po, tayo ay may pagpipigil sa sarili. Kahit tayo ay ini-encourage ni Satan na gumawa ng masama, magpigil po tayo sa ating sarili. Sabi dito, nagtitiis tayo, manatili sa paglilingkod sa kabila ng pag-uusig na ating dinaranas. Kapag tayo ay inuusig, magpasalamat po tayo. Kasi yan po yung way para makapasok tayo sa makikit na daan patungo sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga dito, do your best to God and God do the rest for you. Gawin mo yung best na pangangaral mo, and the rest God will do for you. At malinaw na tinuturo ng kasulatan na ang mga nagtatagumpay at nagtitiis sa pananampalataya ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen. Buhay na walang hanggan po ito. Ito yung ipamamana ng ating Diyos na buhay sa atin. Basta tayo ay magtiis. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Ano yung 4 na pagsunod sa kalooban ng Diyos na sabi ko rin kanina. Lalong-lalo na sa mga makamundong bagay. I-offer natin ang ating sarili, avoid worldly things, yung mga masasama, yung mga makamundong bagay, at maniwala tayo sa Panginoong Diyos ng buong puso. At lagi tayong in love sa ating Panginoong Diyos. At sabi naman dito sa Mateo 24 verse 13, datapwat ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Halimbawa ko dito ay yung buhay ni Job. Diba si Job? Nagtiis siya hanggang wakas. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Binalik po ng 3 beses ang kanyang kayamanan. Lahat ng nawala sa kanya ay ibinalik po ng ating Panginoong Diyos sa kanya. Amen. Sabi dito, sundin ang kalooban ng Diyos at siguradong buhay mo ay aayos. Amen po ba? Ulitin ko, sundin ang kalooban ng Diyos at sigurado ang buhay mo ay aayos. Amen. Okay, tayo na po ay manalangin. Lord God, maraming salamat, Lord God, sa mga salita mo na iyong binigay sa amin, Lord God, na pagtitiis, Lord God. Maraming salamat, Ama, sapagkat mula ngayong araw ay matuto na kaming magtiis, Lord God, para masunod, Ama, ang iyong kalooban, Lord God. Maraming salamat, Ama. Ibaon mo po ito, Ama, sa aming puso at isipan. At ito ay magiging sandata namin, Lord God, patungo sa iyo, Lord God. Ito ang aking dalangin sa pangaralan ng iyong anak na aming Diyos, tagapagligtas ng aming buhay, magpakailanman. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen.